Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin at papaksain sa pamamagitan ng mga katotohanang karunungang ipinapahayag ng Diyos sa Biblia. Tatalakayin po natin at ipapahayag ang buong katotohanan kung ano ang puno ng Igos at bakit sa Pilipinas lang ito matatagpuan. At kung bakit ito umabot hanggang sa panahon ng tag-init. Ang puno po ng Igos ay natalakay at naipahayag na natin sa nakaraang upload video natin na ang pamagat ay ang pagbabalik ni Kristo at ang mga tunay na tanda na malapit na ang kanyang paghukom. Inaanyayahan ko po kayong sana'y panoorin niyo muna ito para lubusan niyong maunawaan ang bawat ipapahayag nating mga katotohanan na karunungan ng Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan sa pinapaksa natin ngayon. Gaya ng nasabi na natin, ang mga ito ay may mga kalakip na huling tanda ng tao. Isa na rito ang mga bata na sa murang edad nila, sapagkat sila ay dalaginding pa lamang, hindi pa matatawag na ganap na dalaga, ay marami na sa kanila ang nabubuntis sapagkat buo na ang kanilang bahay bata. Papayag ba ang Panginoong Hesukristo na Diyos Anak na magpatuloy pa ang ganito, na patuloy na maanakan ang mga batang ito? Sapagkat katotohanan sinabi niya sa kanyang mga apostol noon na sa mga katulad nila mapapabilang sa kaharian ng langit. At napakalapit na ring dumating ang panahong ang mga babae o dalaga na nasa 8 gulang na, pagka sila'y nag-asawa, karamihan sa kanila ay baog, hindi magkaanak. At kasabay nito, pati ng mga taong tumatanda, hindi pa masasabing matanda, ay mas matanda pang tignan sa mga taong naging senior citizens ng nakalipas na dekada. Mabuti pa ang isang senador. Siya ay may kamalayan at pakiramdam sa nangyayari sa kanyang paligid. Kung bakit karamihan sa mga patanda na ngayon, wala pang 60 years old, ilan sa kanila ay namamatay na. Kaya nga, iminungkahi niya na pababain ang kwalifikasyon ng edad para maging senior citizens. Dahil nararamdaman niya ang sitwasyong kung bakit ganito na ang nangyayari sa mga taong paedad na. Ngunit kung batid lang sana ng karamihan, lalo na ng mga ngaral na nasa iglesia ng Diyos Ama at ng kay Kristo, na ito ay isang tanda na ang buhay ng tao ay patapos na. Malapit nang matapos ang buhay ng sangkatauhan. Ang mga babala ng Diyos sa tao, kung bakit ang cycle ng buhay ng tao ay patapos na, paubos na, ay ang mga hayop. At yan ay hindi naunawaan ng mga tao kung bakit ang mga Philippine Eagle ay paubos na, bakit ang mga Philippine Tarsier ay paubos na, bakit ang mga Spotted Deer ay paubos na, bakit ang mga freshwater crocodile ay paubos na, at ng mga iba pang uri ng mga hayop, sapagkat paubos na ang buhay ng tao at patapos na ang sanglibutan. Malapit nang isagawan ni Kristo yung sinasabi nilang the big one, pero hindi ho the big one yun. Yun po ay magiging the last big one. Bakit natin sinabing siya ang magsasagawa ng the last big one? Sapagkat siya ang Diyos na babalik at hindi naman ang Diyos Ama ang babalik. At ang katotohanan nga
lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na ng Diyos Ama sa Kanya. At sapagkat siya yung salita na sa pasimula ay naroon na, nakasama na ng Diyos Ama ng una, at ang salita ay Diyos, na siya rin kasama ng Ama sa paglikha ng lahat ng mga bagay. At ito'y pinatutuhanan din ng propeta ng Panginoong Diyos Ama na si Moises, sa Moises 1 talatang 32, na siya yung salita na kapangyarihan ng Diyos Ama, na siya rin bugtong na anak, na siya rin ang Jesucristo, na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya nga, siya yung Diyos na salita ng una, na sa pamamagitan niya ay iningatang talaga na matupok sa apoy ang sangkalangitan, na itinaan niya sa araw ng paghukom at sa paglipol niya sa mga taong masasama. At ito'y sinupultahan ng kanyang mga apostol nang sinabi nila sa 2 Pedro 3:12 na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Ngayon, sino ang Diyos na may kaarawan? Di ba't si Kristo dahil siya ang babalik? Dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Kaya maliwanag na ipinapayag ng Biblia na sa pagbabalik niya sa isang araw, gagawin niya ang pagliligtas at paglipol sa mga taong masasama, paggunaw, pagsunog, sa pamamagitan ng nagniningas na apoy sa sangkalangitan at sangkalupaan. Kaya sa pagbabalik niya, lahat magwawakas. Ngayon, kailan ho magaganap ang lahat ng ito? Ito'y magaganap sa panukat ni Kristo na kalahati ng isang panahon. At ito ay tatapat sa panukat ng lahi ng tao sa huling araw ng ika-4 na saling lahi na mamumuno sa isang iglesia. Ang Israel-Hamas War na naganap noong October 7, 2023 ay hudyat ng Diyos na ang sanglibutan ay papasok na sa pinakamalapit na pagtatapos. At ito ang tanda ng pasimulang panukat ni Kristo, dahil napakaliwanag ang ipinahayag ng Panginoong Diyos Anak na si Kristo, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ngunit walang sinabi si Kristo na hindi sasabihin sa Kanya ng Diyos Ama ang panahon kung kailan siya babalik. Kaya kung lalaliman natin ang ating pangunawa, ay sasabihin ng Diyos Ama kung kailan dekada, taon, buwan, linggo, at araw ang panahon ng kanyang pagbabalik. Kaya nga, sabi ni Kristo, datapat ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sangbayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang gibain ang kanyang bahay. Ang pananalitang ito ni Kristo ay patunay lamang na sasabihin niya sa kanyang mga alagad at sa mga taong kanyang hinirang na mananampalataya niya at susunod sa kanyang utos sa kanyang ebanghelyo, ang dekada, taon, buwan, linggo at araw kung kailan siya babalik. At ang tanging hindi lang niya sasabihin ay ang oras. Kaya nga katotohanan ang sinasabi niya, kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao, dahil siya nga ay nagkatawang tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kaya nga ang resulta, dahil nga pinalam niya sa kanyang mga lingkod
ang mismong araw ng kanyang pagbabalik. Kaya hindi mabilang ng sinuman ang mga nakaligtas na buhay na nakapagtiis sa malaking kapighatian na kanyang pinaigsi. At ito nga yung mga taong nakita ni Juan na kanyang alagad, na lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na ipinapayag sa Apokalipsis 7, talatang 9. At ito nga yung mga buhay na ililigtas ni Kristo sa malaking kapighatian sa huling araw, na ipinapayag sa Apokalipsis 7, talatang 14. Ang taon kung kailan pinasimulan ni Kristo ang kanyang panukat ay ang taong 2024. At yan din ang taong pasimula ng pagkalaya ni Satanas na konting panahon. Ngayon, bakit nating sinabing sa pasimulang taong panukat ni Kristo, kasabay nun ay ang konting panahong paglaya ni Satanas? Sapagkat marami pong naligaw sa katotohanan na nagsasabing ang ipinapahayag sa Apokalipsis Kabanata 20, talatang 1 hanggang 3 ay hindi pa nagaganap. Ngunit sa katotohanan, panahon pa ng Diyos Ama ay nasunggaban na ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas. At ito'y nagapos na ng 1,000 taon at naibulid na sa kalaliman, sapagkat yung dragon, yung ahas, ay si Lucifer ng una. Sapagkat nang sinabi ni Lucifer na naging Satanas sa panahon ng Diyos Ama, na nang sinabi niyang siya'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan, ay nabigo siya. Kaya sabi sa kanya ng Diyos, gayon may mabababa ka sa Siyol, sa mga kadulutuluhang bahagi ng hukay. At katotohanan ito'y naganap, sapagkat sinasabi sa Isaias 14, talatang 11, ang iyong kahambugan ay nababa sa Siyol, pati ng tunog ng iyong mga biola. Ang uod ay nangangalat sa ilalim mo at tinatakpan ka ng mga uod. At ito'y pinatotohanan pa sa talatang 19, ngunit ikaw ay natapon mula sa iyong libingan na gaya ng kasuklam-suklam na sanga. At sa katotohanan, ang ipinakita ng Diyos sa kanyang aliping si Juan sa aklat ng Apokalipsis ay mga pangyayari sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. At ito nga ang katotohanang ipinapayag sa Apokalipsis 1, talatang 4. May mga ipinakita ang Diyos kay Juan na hindi magkakasunod na pangyayari. Ang iba'y nauna ang panghinaharap at sinundan ng mga pangyayari ng nakaraan. Kaya kung sasabihin natin na sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay maghahari pa siya rito ng 1,000 taon, natitira pa rito sa 1,000 ito. At saka pa lamang niya pawawalan ng konting panahon si Satanas, dahil ito'y ginapos ng 1,000 taon. Yan po ay hindi katotohanan, sapagkat may grupo ng mga patay na magkakasamang mabubuti at masasama na hindi na kailanman mabubuhay. At pagka sinabi natin sa pagbabalik ni Kristo ay hindi pa magwawakas ang mundong ito, yan po ay hindi po katotohanan, sapagkat hindi rin sila mabubuhay magpakailanman. Para sila'y mabuhay, sa pagbabalik ni Kristo, lahat magaganap. Pagliligtas, paglipol sa mga taong masasama, at paghagis kay Satanas sa dagat-dagatang apoy, para doon na siya magpakailanman. Kaya katotohanan itong sanlibutan na ito na ating tinitirhan ay magugunaw, mapaparam na parang bula. Kaya nga katotohanan
pinatututuhanan ng Panginoong Hesukristo nang sinabi niya sa Mateo Kabanata 24, talatang 34. Sa tagpong kausap niya ang lahat ng kanyang mga alagad. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga gaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Napakaliwanag po ang pagkakasabi ng Panginoong Hesukristo. Ang lahing ito, singular lang po. Dahil kung ang tinutukoy niya ay ang lahi ng kanyang mga alagad, di sinsanay ang sinabi niya ay, so dapat ho lahi ninyo, plural, hindi po singular. Kaya napakaliwanag po ang pagkakasabi ng Panginoong Hesukristo. Hindi lilipas ang lahing ito. Kaninong lahi? Ang lahi ng puno ng igos, sapagkat siya ang paksa at pinag-uusapan sa tagpong ito. Yan po ang katuparan ng lahat. Lahat po magaganap. Kaya ang ipinapahayag sa Apokalipsis 20, talatang 1 hanggang 3 ay nakaraan na. Except yung huling pangungusap sa talatang 3 na pagkatapos nito ay kailangang siya'y pakapawalang kaunting panahon. Sapagkat ito'y nagaganap na ngayon, naghahanap na si Satanas ng taong kanyang magiging bulaang propeta at ng hayop na kanyang pagbibigyan ng kanyang kapangyarihan. Itong hayop na to ay hindi literal na hayop, kundi ito yung tao na Kristo na pagkakalooban niya ng kanyang kapangyarihan. Ito nga yung hayop at bulaang propeta na ipinapayag sa Apokalipsis Kabanata 11, talatang 20, na sinunggaban pareho at sila inihagis sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asopre. Ngayon, saang lahi o angkan galing ang Felix Manalo? Kung ang Biblia po ang magpapatunay, ay sasabihin nito ang katotohanan. Ito'y galing sa lahi ng taong naging ama ng pananampalataya. Dahil nga sa tapat nitong pananampalataya sa Diyos, ay walang alinlangang iaalay ang buhay ng kanyang anak, na sa paniniwalang sa pagkamatay nito ay mabubuhay namang uli. Walang iba kundi ang ugat ng lahi ng Israel na tao na si Jacob, ang naging kaibigan ng Diyos. Walang iba kundi si Abraham. Si Abraham po ay galing sa lahi ni Sim na anak ni Noe. Ngunit buhat ng ang kanyang apo na si Jacob ay naging Israel, napalitan ng pangalan niya. Dahil nakipagbuno siya sa Diyos at sa tao at siya'y nanaig. Kaya hindi na siya Jacob, kundi siya'y naging Israel na tao. At diyan po maraming namamali sa pangunawa. Na pagkakamalan nilang yung Israel na iniibig ng Diyos ay bansa. Yung Israel po na iniibig ng Diyos ay tao, na siya ang Jacob ng una, na apo ni Abraham. Binhi po siya ni Abraham. Ang binhi ni Abraham ay Israel na tao, hindi Israel na bansa. Kaya si Abraham ay naging Israelita na rin dahil sa kanyang apong si Jacob. Mismong si Abraham ang literal na nagdala ng kanyang binhi sa malayong silangan. At ito ay sa pamamagitan ng mga anak-anak niya sa mga naging babae niya. At hindi po sa mga anak niya sa pangalawa niyang asawang si Sitora. At ito ay katotohanang ipinapahayag sa Genesis Kabanata 25, talatang 6. Datapwat ang mga anak ng naging mga babae niya. Napagkaliwanag po, anak ng mga naging babae niya. Maliwanag po na si Abraham ay maraming naging anak sa mga naging babae niya. At ito'y
pinagbibigyan niya ng mga kaloob at samantalang nabubuhay pa siya ay mga inilayo niya kay Isaac. Napakaliwanag po, inilayo niya kay Isaac. Ibig sabihin, hindi po nakasama ni Isaac itong mga anak-anak niya sa mga naging babae niya. Sa madalit salita, ito ay nasa ibang lugar. Wala sa silangan ng gitnang silangan. Kaya nga sinasabi rito na inilayo niya kay Isaac na kanyang anak sa dakong silanganan, sa lupaing silanganan, para ito hindi mapagkamalan na silanganan ng gitnang silangan ay inulit pa sa talata. Yung dakong silanganan, dinugtungan pa sa lupaing silanganan. Ibig sabihin, ito'y malayong silangang bahagi ng mundo. Ngayon, kung si Abraham ang literal na nagdala ng kanyang binhi sa silanganan, ang Diyos Ama naman ay spiritual na dinala niya sa silanganan ang lahi ni Jacob na Israel. At ito ay ipinapahayag sa Isaiah 43, talatang 5. Sabi ng Diyos kay Jacob na Israel, huwag kang matakot. Bakit niya sinabi na huwag kang matakot? Sapagkat tinubos na niya ito. Dahil sa panahon na ito, ang lahi ni Jacob na Israel ay nagkasala sa Diyos. Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, ang iba'y sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kalunuran. Ngayon, nasaan na po itong lahi ni Jacob na Israel na dinala ng Diyos mula sa silanganan? Ito po ay katotohanang nasa malayong silangang bahagi ng mundo, sa Pilipinas po, kung saan ibinigay ni Kristo ang kaharian ng Diyos. At dahil bukod sa tayo ang bansang nagkakabunga at tayo lang ang nag-iisang Kristyanismong bansa sa silanganang bahagi ng mundo, ay nandirito sa Pilipinas ang sinabi ni Kristong kanyang mga ibang tupa, na sa ibang katawagan ay lahi ni Jacob na Israelitang Israel sa labas. Kaya nga sa simula pa lang, dito na dinala ng Diyos Ama ang lahi ni Jacob na Israel na kanyang iniibig. Dahil ang mga lahing Hudyo na mga inabutan ni Kristo sa panahon niya ay hindi nakapagpatuloy sa pagiging matuwid. Dahil sa katotohanan ayaw nilang kilalanin si Kristo na tunay na anak ng Diyos. At kahit anong sikap ni Kristo na sila'y pagbuklod-buklodin, ay itinakwil pa rin nila ito. At makailang inibig niyang tipunin ang kanilang mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, ay ayaw pa rin nila. Kaya nawala sa kanila ang pagpapala ng Diyos sa huling araw. Kasama pati karapatang magtayo ng kanyang sariling iglesia. Ito'y naibigay sa bansang Pilipinas sa lahi ni Jacob na Israel, ibang katawagan. At ito nga ang uod na Jacob na pagkakakilanlan sa ibang katawagan na lahi ni Jacob na Israel sa labas. Ngayon, bakit uod na Jacob ang katawagan sa pagkakakilanlan bilang kanyang lahi? Sapagkat ito nga ay mga anak-anak ng kanyang lolo sa labas, sa mga naging mga babae nito. At sapagkat hindi pinangalanan sa Biblia kung ano ang pangalan ng mga anak-anak ng kanyang lolo. Kaya hindi na matutukoy kung sino sa anak ng lolo niya sa labas ang naglahi sa uod na Jacob na siya ring mga ibang tupa. Kaya kung lalaliman natin ang ating pangunawa, ay mauunawa natin ang uod na Jacob ay inilarawan ng Diyos sa uod na may ulo, ngunit tila walang ulo, ngunit dumadami. May ama nga sa laman na siyang pinakaulo,
ngunit hindi na matukoy kung sino sa mga anak ng kanyang lolo ang naglahi sa taong uod na Jacob at mga uod na Jacob na siya ring mga ibang tupa ni Kristo. At ito nga ang lahi ni Jacob sa labas. At ang tanda nga nito ay ang apelyido ni Felix Manalo. Manalo ang ginamit niya na pinahintulutan ng Diyos at hindi Isagon, sapagkat siya ay lahi ni Jacob na Israel sa labas. Hindi tayo lahi ni Jacob na direktang galing sa kanyang amang si Isaac. Kaya tayo ay nasa labas ng kautusan ni Moises. Ngunit tayo ay hindi pulong hintil dahil tayo ay lahi ni Jacob na Israelitang Israel. Sa mga naging anak-anak ng kanyang lolo sa labas, sa mga maraming naging babae ng kanyang lolo, na mga iba sa pangalawa niyang asawang si Sitora. Kaya tayo ay Israelitang hintil na uod na Jacob. Kaya ito'y ibang-iba sa ipinahayag sa awit 22 talatang 6. Ito'y paglalarawan sa Panginoong Hesukristo kung paano siya nagkatawang tao. Kaya nga sabi dito, ngunit ako'y uod at hindi tao. Tuwahagi sa mga tao at inamak ng bayan. Kaya maliwanag po na ang ipinapayag dito sa awit 22 talatang 6 ay ang pagkakataong tao ng Panginoong Diyos na si Hesukristo. At siya ay Diyos na hanapin, hindi siya Diyos na siya ang hahanap. Ngayon, paano ba siya nagkatawang tao? Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag po sa mga pangungusap na binasa natin na ang ina ni Kristo sa laman sa kanyang pagkakatawang tao ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi niya ipinagbuntis si Kristo na may similya na nagtagpo sa loob ng bahay bata niya. Wala pong nangyaring pagtatalik ng dalawang mag-asawa para ipagbuntis niya ang Kristo. At ang magpapatunay ay ang Mateo 1 talatang 19 hanggang 20. Kaya nga sa katotohanan ay walang ama si Kristo sa laman. Hindi siya nabuo sa pagkakasala. Kaya nga sa katotohanan, hindi siya nakakilala ng kasalanan. Sapagkat siya ay nagkatawang tao lamang, hindi siya tunay na tao. Dahil napakaliwanag ang ipinapahayag sa talata. Ngunit ako'y uod at hindi tao, na kung uunawain talaga ng mabuting mga ngaral, ay mauunawa niya ang katotohanan. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao lamang. Kaya ang ipinapayag sa awit 22 talatang 6, ngunit ako'y uod at hindi tao, ay paglalarawan ni Kristo na Diyos Anak kung paano siya nagkatawang tao. Sapagkat siya'y uod na hindi dumadami, hindi siya nagreplika. Siya ay uod na walang ulo, sapagkat wala siyang ama sa laman. At ito ang gustong ipaunawa ng Panginoong Hesukristong Diyos Anak sa mga tao, na siya ay hindi tao, kundi Diyos na nagkatawang tao lamang. Siya lang ang natatanging Kristong Diyos Anak na nagkatawang tao sa lupa. At kung ang paniniwala ng iba na ang ipinapayag dito sa awit 22 talatang 6 at ang ipinapayag sa Isaiah 41 talatang 14 ay tumutukoy lang kay Kristo na Diyos Anak, ay hindi po yun ang katotohanan. Sapagkat hindi lang magkaiba, kundi magkasalungat pa ang ipinapahayag sa bawat kabanata at talata. Sapagkat katotohanan ang ipinapahayag sa awit 22 talatang 6 ay tumutukoy
sa Diyos anak na si Kristo, na sa pagkakatawang tao niya ay pinabayaan siya ng Diyos Ama para matupad niya yung kagustuhan ng Ama na ubusin niya ang lahat ng tao sa mundo. Kaya ibinigay niya ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na kung uunawain natin ang sa lahat ay sa lahat ng mga tao. Kaya nga siya ang Diyos na hahanapin ngunit hindi na masusumpungan. At siya mismo ang nagpapatunay ng sinabi niya sa aklat ng Juan ikapito, talatang 34. Hahanapin ninyo ako at hindi ako masusumpungan. Ngayon, anong matibay na dahilan ng Panginoong Jesucristo kung bakit hahanapin siya ay hindi na siya masusumpungan? Sapagkat katotohanan ng sinabi niya sa Mateo 23, talatang 39, na sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita. Kaya pala hindi na siya masusumpungan dahil hindi na pala siya makikita. At ito ay salungat at taliwas sa uod na Hakob. Dahil siya ang taong hahanap, ngunit hindi na niya sila masusumpungan. Kaya itong uod na Hakob ay taong tao. Huwag ho natin ipagpilitang ito'y si Kristo sapagkat lalo tayong maliligaw sa katotohanan. Para nating sinabing si Kristo'y tao at yan ay hindi kaliligtas sapagkat ang magliligtas sa huling araw ay ang Diyos na Kristo. At siya pa rin ang Diyos na hahatol sa lahat sa labas o sa loob man ng iglesia. Para hindi tayo maligaw sa katotohanan, ugatin natin kung saan galing ang uod na Hakob. Ito'y galing sa naunang talata, sa talatang 8 hanggang 9. Ito ay lahi ng taong naging kaibigan ng Diyos, nananampalataya sa Kanya ng tapat, at sa saling lahi nitong inibig ng Diyos na Kanyang lingkod, na Kanyang pinili at tinubos. Walang iba kundi ang Israel na tao at hindi bansa. Kaya katotohanan ang ipinapayag sa Isaias 41 talatang 14 na uod na Hakob ay tumutukoy kay Felix Manalo na siya ang pangunahing uod na Hakob. Ngayon, bakit siya ang pangunahing uod na Hakob at hindi siya ang tanging uod na Hakob? Sapagkat ang uod na Hakob ay kumakatawan sa lahing pagpapalain ng Diyos Anak sa huling araw. Sapagkat ipinapahayag nga ng Biblia na ang lahi ni Abraham na ikaapat na saling lahi niya ay hindi nakapagpatuloy sa pagiging matuwid. Itinakwil nila si Kristo at hindi kinilalang Diyos na tunay. Kaya kung uunawain natin ang konteksto ng Biblia, si Juda ay hindi ibinilang na Hudyo, kundi ibinilang siyang lahi ng Hakob. Kaya nga sa banal na kasulatan, ang lagi nating nababasa ay Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Hakob. Wala hong kasamang Diyos ni Juda. Dahil nga yung mga naging salinlahi niya ay hindi nakapagpatuloy sa pagiging matuwid. Kaya nga ang ipinapayag sa Genesis 15, talatang 16 ay hindi na natupad sa kanila. Kaya lahat ng pagpapala ay mapupunta sa lahi ni Abraham sa labas. At ito nga ang lahing Pilipino sa pangunguna ng uod na Hakob na si Felix Manalo. Kaya sa Pilipinas matutupad yung ikaapat na salin lahi. Si Felix Manalo ay tunay na pinagpala ng Diyos. At kung ang kanyang naiwang saling lahi ay magpapakumbaba at tatanggaping si Kristo ay tunay na Diyos, ay katotohanang matutupad sa kanila ang iglesyang di pananaigan ng kamatayan sa huling araw. Natatapat sa kanilang mga saling lahi na mga apo at mga apo sa tuhod. Sapagkat hindi binigay ng Diyos na obligasyon niyang kilalanin pa si Kristo na tunay na Diyos. Sapagkat alam ng Diyos na siya ay papanaw. At
may papalit na saling lahi niya. Kaya nga isinugo ni Kristo ang lahat ng kanyang mga alagad sa iglesyang kanya. Kaya ang mga mangangaral sa iglesyang kanya ay representante ng kanyang mga alagad noon, na sila ang pinagsabihan ni Kristo na siya ay Diyos na may pasimula. At yan ang pangunahing utos niya sa kanyang mga alagad, na sabihin na siya ay Diyos na may pasimula. Sapagkat tunay na siya ang Diyos na ilaw ng sanlibutan. At itong ang huling saling lahi na pang-apat na mamumuno sa iglesia, ang siya magiging katuparan kung ito'y hindi na malalayo sa katwiran, na kikilalanin si Kristo ang Diyos na tagapagligtas sa huling araw. At ito ang magiging katuparan ng ibong mandadagit, ang huling saling lahi. Kung paano ang kanyang lolo ay ginawa ng Diyos na siyang pasimula ng kawakasan, siya naman ay magpapasimula sa paghahari ni Kristo ng 1,000 taon doon sa luklukan ni Kristo sa langit. Sapagkat ang mga banal, mga taong magkakamit ng buhay na walang hanggan, ay may 3 yugto ng buhay. Una, itong nalalapit ng magwakas na sanglibutan. Pangalawa, sa 1,000 taong paghahari ni Kristo kasama ng mga banal. At ang pangatlo ay ang buhay sa magpakailanman. Bago tumawid sa buhay magpakailanman, ay may plano ang Panginoong Hesukristo na kanyang tutuparin bago matapos ang paghahari niya sa 1,000 taon kasama ng mga banal. Ang pagkasugo ng ibong mantalagit ay matutupad sa huling panahon ng paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon sa kanyang luklukan. Bago dumating yung huling araw ng 1,000 taong paghahari ni Kristo kasama ng mga banal, doon siya magiging sugo. At ito ay bibigyan natin ng konkretong patunay at paliwanag sa magiging upload video natin na ang pamagatay, ang plano ng Diyos sa tao at bakit hahatulan ng mga banal ang mga anghel. Ngayon po ang mundo ay dumating na sa panahong malala na ang kasamaan at kasakiman ng mga taong makasarili, mapagmataas sa lipunan at ganid sa hindi nila kayamanan. At nandyan na rin po ang artificial intelligence. Pwede na hong magpaulan ng apoy sa langit. Pwede na rin pong magsalita ang mga rebulto. Kaya darating na po, malapit nang dumating yung bulaang propeta ni Satanas na perpekto. At pagdating niya, siya naman ang paglitaw ng ina ng patutot. Ang tanda ng ina ng mga patutot ay ang pinuno ng relihiyon o iglesia na siyang unang magpapasimula ng paglaganap ng diborsyo sa buong mundo. At ito ay lilikha ng mga bayan-bayan na Sodom at Gomora ng mga bawat bansa sa nalalapit na hinaharap. Ang mga anak ng ina ng patutot ay mga taong papalit-palit ng asawa ng maraming bisis. Ito ay napakabilis mag-multiply at ito'y kakalat sa komunidad. Kasabay ng pagkalat nila ay kakalat din ang kabaliktaran nito. Ito po kasi yung binibless ng Diyos. Yung kabaliktaran ho nito ang kakalat para sila hong magsasanib pwersa. Kaya katotohanang makakabuo sila ng Sodom at Gomora sa nalalapit na hinaharap. Di maglalaon ay susulpot na rin po
yung Kristong taong makapangyarihan, ngunit hayop. Ito'y susulpot lang po kung saan-saan. Hindi po gaya ng Diyos anak na si Kristo, ay manggagaling siya sa alapaap, gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan. At ang Satanas ay naging tao na lamang na dito nakabantay sa Pilipinas. Kaya mararanasan ng mga taong buhay sa nalalapit na huling araw ang matinding kahirapan, papuntang kapigatian at papuntang malaking kapigatian. At dahil nga sa mga hirang sa mga taong nananampalataya kay Kristo na siya ay kinikilalang tunay na Diyos at sumusunod sa kanyang ebanghelyo, ay paiiklin ni Kristo ang mga araw sa malaking kapigatian. At sa kanyang panukat, 3 taon mahigit ang titiisin ng kanyang mga hirang at magwawakas po ang lahat. Kaya walang magaganap na 7 years of great tribulation. Yung pang-5 taon na dapat mangyari, pang-6 na taon at pang-7 na ay hindi na magaganap. At mismong Panginoong Diyos, anak na si Jesucristo ang magpapatunay. Si Felix Manalo ay uod na Jacob. Ngunit hindi lang siya ang lahi ng uod na Jacob. Kaya hindi niya ito maaangking mag-isa. Gaya siya ni Jacob na Israelita, ngunit hindi rin niya maaangkin mag-isa ang kanyang pagka-Israelita dahil lahat ng kalahi niya ay Israelita rin. Kaya ang Felix Manalo na lahi niya sa labas ay binigyan ng Diyos ng sarili niyang pangalan na tanging siya lang ang makakaangkin. Na kahit ang kanyang salin lahi ay hindi pwedeng pumalit. Kaya siya lang ang puno ng Diyos na itinadhana na siyang pasimula ng kawakasan ng lahat. Ngayon dahil ang mundo ay parating na sa sukdulan, nalalapit ng matupad ang sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Kristo nang kausap niya lahat ng kanyang mga alagad. Sa puno ngang si Felix Manalo ay pag-aralan niyo ang kanyang talinghaga. Maliwanag ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, pag-aralan ang puno na si Felix Manalo. Ang ginawa tinignan lang. Pinabayaan lang ito sa paniniwalang ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. At ang tao ay hindi pwedeng maging Diyos. Ngunit nga sa katotohanan, ang Kristo ay nagkatawang tao dahil siya ang salita na Diyos ng una. Ito ipinapahayag sa 1:1, talatang 1 hanggang 3. At ang pagkakatawang tao niya ay ipinapayag sa 1:1 talatang 14 at sa 1:1 talatang 1. At ang tao ay katotohanan pwedeng maging Diyos. Ito ay pinatotohanan ng Diyos mismo. Sapagkat si Moises ay ginawa niyang Diyos kay Paraon. At ito ay pinapayag sa Exodo 7, talatang 1. Ngayon, balikan po natin ang sinabi ni Kristo sa puno ngang si Felix Manalo ay pag-aralan ang kanyang talinghaga. Pagka ang kanyang anak ay nanganak at ang kanyang apo ay nanganak, nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Ang tag-araw na to sa ibang kahulugan ay tag-init. Ngayon, gumawa po tayo ng family tree para madali nating maintindihan. Sabi ni Kristo, sa puno ngang si Felix Manalo ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Ang puno po ay si Felix Manalo. Si Felix Manalo ay ama. Si Felix Manalo ang unang salinlahi. At ang kanyang anak. Ngayon, sino ba tong
pangalawa niyang saling lahi na pumalit sa kanya na kanyang anak, Eranio Manalo. At itong pangalawang saling lahi ay nanganak na kanyang apo na si Eduardo Manalo, na kanyang pangatlong saling lahi, at ang kanyang apo ay nanganak. Ito ay magiging kanyang pang-apat na saling lahi. Ito ay ang magiging apo niya sa tuhod. Ngayon, basahin natin sa talinghaga. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Ang puno ang unang salinlahi. Pagka nananariwa ang kanyang sanga. Ngayon, yung sanga kaya nananariwa ay ang dahon niya ay sumusupling. Kaya yung sanga ang anak at yung dahon ang apo. Ngayon, yung dahon sumupling ng isang beses. Kaya yung apo sa tuhod, yun yung supling ng dahon. Bakit natin sinabing sumupling lang ng isang beses? Maliwanag po ang pagkakasabi sa talata, sumusupling lang. Hindi sinabing sumusupling-supling. Kaya katotohanan ang puno ng igos ay family tree ng lahi ng isang taong nagpuno sa isang iglesia. Ngayon, alamin natin ang kalakip na tanda ng kalagayan ng mga tao sa ngayon. Ngayon po ay 2025 hanggang 2030, 5 years na lang ang natitirang taon sa isang dekada. Mag-uumpisa po tayo sa 2025. Alamin natin ang mga babaeng pinakabatang nag-uumpisa ng dumaming mga anak sa panahon ngayon. Sa katotohanan, edad 10 taong gulang na babae ngayon ay marami na pong nabubuntis, nanganganak. Ngayon, tignan natin ang mga babaeng may mga asawa na sa hindi katandang edad, 30 years old pa lang, ay mga nagpapasimula ng maging baog, mga hindi na magkaanak. Ngayon, tignan naman natin ang mga taong pasimula ng maging matanda. 50 years old pa lang ngayon, mukha ng matanda. Parang itsurang 60 years old nang nakalipas na dekada. At kung mapapansin natin, kukunti na ang nasa edad 70 na buhay pa sa panahon na ito. Sa 2030, ang edad ng babaeng pwede ng mga anak ay 9 years old dahil buo na ang bahay bata. At ang edad ng mga babaeng may asawa ay nagpapasimula ng maging baog sa edad na 25 years old pa lamang. At ang edad ng matatanda sa panahon na yan ay 40 years old pataas. At ang nasa edad na 60 na senior citizen ay pakaunti na dahil karamihan sa kanila ay nangangamatay na. Sa year 2040, ang batang babaeng pwede nang mabuntis dahil buo na ang bahay bata ay nag-usisimula na sa 8 taong gulang. At sa panahon na ito, ang edad ng babaeng baog, huminupos na, may asawa o wala, ay bumaba ng 20 anyos. Habang lumilipas ang dekada, pabata ng pabata ang hindi na magkakaanak. At sa panahon na ito, 30 years old pa lang ang edad, ay nagpapasimula ng maging itsurang matanda. At ang 50 years old ang edad ay paubos na rin. At sa taong 2050 ay halos wala ng matured na babae ang manganganak. Karamihan ay mga teens at meron ng mangilang-ngilang 7 taong gulang dahil nga buo na ang bahay bata. At ang edad ng mga babaeng may asawa na hindi na magkaanak sa taong ito ay bumaba ng gusto sa 15 taong gulang ay baog na. At ang edad ng matatanda sa panahon na ito, 20 years old pa lang, matandang matanda na. Sing edad ng 50 years old
ng nakalipas na dekada. At kung itutuloy pa natin ang cycle ng tao sa 2060, ay halos mangilan-ngilan na lang ang nanganganak ng bata. Sapagkat ang edad ng babaeng menopause na o hindi na magkaanak sa panahon na ito ay umabot na sa edad ng dalaginding na 10 taon pa lamang ay baog na. At ang inabot ng edad ng mga taong patanda na ay umabot na sa sukdulan. 10 taon pa lamang ay matanda na. Matanda pa sa 50 years old ng mga nakalipas na dekada. At pag sa year 2070, wala na pong babaeng manganganak ng bata. Sapagkat umabot na sa sukdulan, hindi papayagan ng Kristong Diyos na maanakan pa ang 6 na taong gulang na bata. Patapos na po ang cycle ng buhay ng sangkatauhan. Kaya hindi na po itutuloy ng Diyos Anak na dumating pa sa panahon na ito. Kaya nga, ang 2040 at 2050 ay panahon ng ika-4 na saling lahi. Ito na yung taong 1 dekada na nandyan na si Kristo. Nasa pintuan na nga. Dahil habang mabuti pa ang lahi ng tao, ay ito yung sinabi niya na hindi lilipas ang lahing ito at magaganap ang lahat. At dito lalapat yung panukat ni Kristo dito sa 2040 hanggang 2050 na yung saktong taon, saktong buwan, saktong linggo at saktong araw na kanyang pagbabalik. At ang umpisa ng kanyang panukat ay noong 2023. Kaya ang umpisa ng taon na siya'y sumukat ay ang 2024. Doon na siya nag-umpisa ng bilang ng 1 taon. Kaya ako po'y nag-aanyaya sa lahat ng tututol at pabubulaanan ang ating ipinahayag sa bidyong ito. Ay inaanyayaan ko po kayo'y magbigay ng inyong paniniwala at pangunawa na hindi po hula. Magbigay kayo ng saktong taon, saktong buwan, saktong araw kung kailan babalik ang Kristo. Na iba dito sa ating patunay. At ito na rin po ang aking magiging patunay kung kailan babalik ang Kristo. Dadagdagan ko lang po ng 2023 at 2024 at saka ko po babanggitin yung mga talata sa Biblia na patunay ni Kristo na Diyos Anak. Siya po ang magpapatunay, Diyos po ang magpapatunay. So ang panukat po natin sa saktong taon, saktong buwan, saktong linggo at saktong araw ay ang patunay ng Diyos. At dito po lalakip at tatapat sa 1 dekada mula 2040 hanggang 2050 kung saan ito na po yung kawakasan ng lahat. Marami pong salamat sa mga nagtiyagang nakinig at sumubaybay. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang